Marami sa mga kababaihan ang nangangarap na magkaroon ng Prince Charming, mestizo, guwapo, matipuno, matapang at higit sa lahat ay mayaman. Isang knight in shining armor na nakasakay sa kabayo at handang iligtas ang kanyang iniibig kahit buhay pa nito ang kapalit. Marami din sa mga kababaihan ang nangangarap na makakilala ng prinsipe na mag-aahon sa kanila sa kahirapan at magpaparanas ng buhay ng isang prinsesa sa loob ng palasyo na mala Cinderella. Pero ang lahat ng ito ay tila sa panaginip lamang nangyayari at mapapanood lamang sa mga fairy tales. Dahil ang katotohanan, napakaliit lamang ng tsansa na makapangasawang isang babae ng isang prinsipe o hari sa panahon ngayon. Subalit alam nyo ba, sa maniwala kayo't sa hindi, isang kababayan natin ang tila tinupad ng isang fairy godmother ang kanyang kahilingan na makapangasawa ng isang prinsipe at maging ganap na prinsesa sa loob ng palasyo. Hindi ito fairy tale dahil nangyari talaga ito sa totoong buhay. Sino nga ba ang Pilipinang ito at paano siyang naging prinsesa ng isang kaharian? Naging happy ever after kaya ang kanyang kwento tulad ng kwento ni Sleeping Beauty? At ang malaking tanong ngayon ay nasa na nga ba ang prinsesang ito? Isang bansang Brunei sa mga pinakamayamang bansa sa buong mundo. Malaking bahagi ng paglago ng ekonomiya ng bansang ito ay nakadepende sa kanilang reserba ng petroleum at natural gas. Ang langis at gas ang nakapagbibigay ng malaking bahagi sa GDP ng bansang ito upang maging isa sa mga pinakamayamang bansa hindi na lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Bukod dito, ang ibang bahagi ng kanilang kita ay mula naman sa kanilang manufactured goods na karamihan ay pagkain. Upang mas mapalawak pa ang kanilang mga pinagkukunan, hindi na lamang sila dumidepende sa kanilang gas at langis, kundi pinalawak din nila ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura, fisheries, tourism at financial service. Kaya naman ang royal family ng Brunei ay isa sa pinakamayamang pamilyang may dugong bughaw sa buong mundo. Noong taong 2021, naging trending sa social media at sa mga pahayagan ng balita tungkol sa pagkabighani umano ni Prince Abdulmatin Bolkiah ng Brunei sa kagandahan ni Ivana Alawi na kilalang influencer, modelo at aktres sa Pilipinas. Nagandahan daw kasi si Prince Abdul sa sexy actress nang mapanood niya ito sa YouTube. Ang tagapag-alaga ng mga kabayo ng prinsipe ay masugid na tagahanga ni Ivana Alawi at pinapanood niya ang lahat ng vlogs ng sexy actress sa YouTube. Kaya napanood din ito ni Prince Abdulmatin Bolkiah at nagtatanong na ito kung paano makikilala ng personal si Ivana. Si Prince Abdul ay hindi lang isang prinsipe. Isa rin siyang magaling na polo player na naglaro sa South Asian Games noong 2017 at 2019. Subalit ayon sa dalaga, simple lang ang katangian na hanap ni Ivana sa isang lalaking kanyang mamahalin. Hindi raw kailangan na super gwapo at ubod ng yaman. Gusto niya isang lalaking mabait, humble, matalino, responsable at hindi matapobre. Pero alam nyo ba, hindi na lamang pala si Prince Abdulmatin Bolkiah ang nabighani sa kagandahan ng isang Pilipina. Dahil nauna na sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Prince Jeffrey Bolkiah na nabighani din sa kagandahan ng isang Pilipina noong dekada 90. Ang pagkakaiba lang ng magtiyo, si Prince Abdulmatin Bolkiah ay hindi naging porsigido kay Ivana. Pero ang kanyang tiyuhin na si Jeffrey Bolkiah ay nagpursige sa kanyang pagkagusto sa dalagang Pilipina hanggang sa makuha niya ang loob nito at pakasalan at biniyayaan pa ng anak. Ang Pilipinang aking tinutukoy na bumighani kay Prince Jeffrey Bolkiah ay si Ayen Munji. Si Maria Elena Munji o mas kilala bilang Ayen Munji ay isang mga awit at aktres na bumida sa ilang mga palabas sa telebisyon at pelikula. Naging mala fairy tale ang kanyang buhay nang makilala niya ang prinsipe ng Brunei na si Prince Jeffrey Bolkiah. Taong 1995 nang maimbitahan si Ayen na umawit sa isang flash club sa bansang Brunei. Ang kanyang talento at kagandahan ay umakit ng maraming mga tagahanga at maraming ang nagkagusto sa kanya. Ang hindi alam ni Ayen, isa sa mga manonood noon habang siya ay nagtatanghal ay ang prinsipeng si Jeffrey Bolkiah na isa din sa napahanga ni Ayen. Dahil sa labis na paghanga, tila na love at first sight ang prinsipe sa dalaga. Ang mga pagkakataong iyon na nangyari taong 1995 ang tila naging pundasyon ni Ayen upang opisyal siyang kilalaning prinsesa sa hinaharap. Si Jeffrey Bolkiah
ay nakababatang kapatid ng Sultan ng Brunei. Meron lang naman itong yaman na nagkakahalaga ng 1.5 billion US dollars o halos 75 billion pesos. Ayon kay Ayen, ipinadama umano ng prinsipe na may pagkasimpatiko na siya lamang ang nag-iisang babae sa mundo. Niligawan siya nito ng 1 taon bago pa niya ibinigay ang kanyang matamis na oo sa prinsipe. Noong una ay medyo alangan pa umano si Ayen dahil sa Kristiyano ito at kailangang mag-convert sa pagiging Muslim, pero naging bukas naman dito ang kaisipan ng prinsipe at sinabing ang pag-convert nito sa Muslim ay pormalidad lamang at maaari pa namang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa kanyang relihiyon ng palihim. Bilang isang ganap na prinsesa, maraming mga pagbabago sa buhay ni Ayen ang hindi nito napaghandaan. Kagaya na lamang ng pagsusuot nito madalas ng isang klase ng headdress para sa mga prinsesa na tinatawag na tudong. Sa Brunei, naranasan ni Ayen na makisama sa lahat ng kilos at galaw ng pagiging isang prinsesa. Ibinagay ang sarili sa tradisyon ng kanilang relihiyon at sinunod ang mga dapat at hindi dapat gawin bilang maharlika. Sa bawat labas nito, nakaalalay ang 6 na kasambahay at tauhan. Andyan ang magagarang sasakyan, malapalasyong tirahan, sangkatutak na alahas, magagarang damit, sapatos at mamahaling mga bags. Ayon pa sa kwento ni Ayen, may ilang protokol sa palasyo na dapat niyang sundin. Kagaya na lamang ng kailangan niyang mag-dress gabi-gabi sa tuwing sila ay maghahapunan. Noong kailangan niyang imitang isang miyembro ng royal family ay kinailangan niyang pag-aralan ng tamang pagbati sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi umano siya binigyan ng guro o tagapagturo na magtuturo sa kanya sa mga dapat at hindi dapat itong gawin bilang isang prinsesa. Ang pinakaunang pagkakamaling nagawa ni Ayen bilang isang ganap na prinsesa ay nang magdekwatro ito sa harap ng sultan na bawal pala para sa kanila. Hindi din siya maaaring makipag-usap sa pangalawang asawa ng sultan dahil sa mas nakakataas ito sa kanya. Nakikipag-usap lamang siya kung kinakailangan. Sa oras ng pagkain, 4 na katulong umano ang nakatoka sa kanya. Kahit ano umunong klase ng pagkain ng kanyang naisin ay ibinibigay sa kanya. Kahit na espesyal na tinapay mula sa Paris o karne ng baka mula sa Brazil. Sa isang utos lamang nito ay agad-agad niya itong makukuha. Pagdating naman sa pagsha-shopping, paraiso muna ito para kay Ayen. Lahat ng nanaisin niyang gamit ay nabibili niya. Ilan sa mga sikat na brand gaya ng Chanel, Christian Dior, Gucci at Prada ay barya lamang sa kanya noon. Lagi lamang nasa likod nito ang kanyang sekretarya upang bayaran ng kahit anong gusto niyang bilhin. Regular ding nagpapadala ng mga bagang Armani sa mismong palasyo upang makapamili si Ayen. Kasama niya palagi ang kanyang sekretaryang Briton at Pilipina na sila ding naghahanap ng gagawin ni Ayen sa tuwing makikita nila itong board, mula sa pagkain sa mga bagong restaurant hanggang sa maghapong pagsha-shopping. Pagdating naman sa mga alahas na ibinibigay sa mga royal wives na kagaya niya ay hindi basta-basta. Ang nais lamang ni Ayen ay simple, subalit ang ibinigay sa kanya ay naglalakihan at napakarami. Ayon pa sa kanya ay nagmumukha umano siyang Christmas tree sa sobrang dami ng alahas na nakasuot sa kanyang katawan. Hindi naman umano nagkulang ng pagmamahal ang prinsipe sa kanya. Hindi din malaking bagay para kay Ayen ang pagkakaroon niya ng kahati sa kanyang asawa. Hindi din niya kailangang makipag-usap sa ibang asawa noon ng prinsipe. Subalit dahil sa likas kay Ayen ng pagiging artista at dala ng kanyang pagkainip, humanap siya ng paraan upang kahit paano'y makalaya siya sa araw-araw niyang buhay sa palasyo. Nagproduce siya ng ilang mga full-length musical and dramatic production sa Brunei at Maynila na siyang nagbibigay ng labis na kasiyahan sa kanya. Subalit tila nagbago ang lahat nang isilang nito ang kanilang anak ng prinsipe na si Hassan. Sa pagdating ng kanilang anak na si Hassan sa kanilang buhay, nagkaroon ng postpartum depression si Ayen at kinailangan niya ang kanyang asawa upang kahit paano'y damayan siya. Subalit hindi nito naasahan ng prinsipe. Sa mga panahong iyon nakaramdam ng labis na kalungkutan si Ayen at pagseselos. Sa hindi inasang pagkakataon, noong panahong iyon ay nagkaroon ng malaking suliranin ng kanyang asawa na kung mapapabayaan ay maaaring makaapekto ito sa buong royal family. Dahil sa labis na kahirapan, nagkaroon pa ng pagkakataon na halos hindi na niya nakikita ang kanyang asawa dahil sa sobrang kabisihan, hanggang sa madiskubre ni Ayen na may ibang babae pang kinatatagpo noon ng kanyang asawa. Nagpaalam si Ayen na magbabakasyon sa Pilipinas at doon niya naramdaman ang isang malaya at masayang buhay, hanggang si Ayen na mismong nag-file ng diborsyo sa Brunei Court. Makalipas ang 4 na buwan, tuluyan na silang nagkahiwalay. 6 taong nagtagal ang kanilang pagsasama.
Sa kabila ng paghihiwalay nila ng prinsipe, naging mabuti pa rin naman umano ang pakikitungo nito sa kanya. Nagkaroon sila ng mga pagkakasundo para sa kanilang anak na si Hasan. Si Hasan ay may dugong bughaw at hindi yun mayaalis sa kanyang pagkatao. Subalit hindi siya matutulad sa kanyang mga pinsan mula sa royal family na bantay sarado at maraming mga bagay ang ipinagbabawal na gawin nila. Hindi man nagtapos ang buhay ni Ayen na happily ever after. Ayon sa kanya, ang pera at yaman ay kalanmay hindi makakabili ng tunay na kaligayahan sa mundo. Sa halip ang paghahangad niya ng buo at konkretong pamilya ang magpapalaya at magpapabuo sa kanyang pagkatao. Nawala man ang lahat sa kanya, maging ang karapatan ng kanyang anak bilang isang prinsipe. Nariyan pa rin naman ang kanyang naging bagong buhay at mga naging anak sa katauhan ni Franco Laurel, na kanyang naging asawa, na siyang nagparamdam sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal.